Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Si Tuto gatulo ang laway. Hindi Lunes na adlaw, June 8, 2026. sa imo yuhong nga tunay. Ako ang inyo temporaryo makaupod kada Lunes ang aga. Hope Torichante kag welcome na sa panibago naman nga episode sang Iloilo Morning. Lakat mata ko gamud Sa na ngalan sang inyong mga regular host, no? Emi Rose Santiagudo, kag Janelle Baclay. ang dugan ko inda. Ako ang inyo kapartner kong aga. Lunes ang aga, Hope Torichante mga kabyan. Yeah. Kamusta nga aton nga mga estudyante, no? Mga manunudlo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag bug-os nga Western Visayas. Subo nga adlaw nagsugod na, no, ang school year 2026-2027 kag nagpadulong na sa mga bulutuan ang mga estudyante. Nagapamati kita kaina sa mga report man sa mga kaupdanan naton sa nagkalain-lain nga mga regions sa pungsod Pilipinas, no? May mga kabataan, usual scenario sa mga bulutuan, mga kabyanan, especially sa mga chikitings. Hindi makatulog. Nagahililibion, no? Kaya hindi magbulag sa ila ginikanan. Pero interesting kaya Dughan ko sa imo na may ara sang report kaina, no, sa boses. Ay, Yun pahayag, no, nga hindi lang mga bata ang gaybi. May isa dito ka mudlat sa imo ka. scene, no, sa Metro Manila. Nasupat. O sa diin, isa ka ginikanan, nagibi, no, kay hindi man siya gusto mabulag sa iyang bata. But of course, mga kabyanan, kinahanglan naton i-remind ang aton nga mga kaugalingon. May mga polisiya, no, may mga policy ang mga bulutuan diri sa aton pungsod Pilipinas, especially subong nga nagbukas na, no, ang klase hasta lang sa gate, no, ng aton nga mga kabataan kay ang mga manunudlo o kun ilang nga mga teacher, si sir kag si ma'am, ang magagiya na, no, sa ilang nga mga hulot klasihan. For sure excited ang aton nga mga kabataan, no, nga magsulod sa klase after pila ka bulan, 2 months, no, nga wala
nagpakita sang Ugay or nagpahuway, nagbakasyon ng aton nga mga kabataan. sa imo yuhok nga tunay. So, welcome back sa mga bulutuan, sa mga learners dira, no? Hay Mga estudyante sa elementary, no, high school, senior high school. sa imo panglakat mata ko gamudlat, sa imo kagayon mata ko galit. And syempre sa aton nga mga teachers ha, mabuhay kamutanan, no? Thank you so much sa pagpreparar, no, ahead of time sang inyo nga mga classrooms para nga mangin conducive, no, sa aton nga mga estudyante. And I Diri sa Iloilo City National High School, no, sa distrito sang Molo, no, nagbukas ang school year 2026-2027 kung sa diin ang buluthuan, no, nangin recipient sang Iloilo City Government sang libre nga school supplies sa masobra 75,000 nga learners sa kindergarten, elementary, junior kag senior high school. So sa Iloilo City National High School, no, lakip man ina sa ginpadulungan sang Iloilo City Government. So congratulations again ha sa aton nga mga kabataan kay nagbalik na, no, ang klase. For sure may energy gid, no, nga magtuon and subong pa nga ginpanghatagan, no, ang iban sa mga kabataan, mga learners ang Iloilo City Government sang libre nga school supplies. Bag-o ang aton nga school supplies do mas sa imo mas maganahan ang aton nga mga estudyante nga magtuon pa gid. ang lawa. Pero sa aton nga mga kauturan na i-remind naton ang aton kaugalingon, ang aton nga mga learners, no, nga hindi porke bag-o or daan ang imo nga school supplies, ang imo nga bag, imo sapatos, imo uniforme, Hindi mapunggan ma-discourage ka na, no, nga mag-eskwela. Wala na sa pabag-o-bag-o sang school supplies, no? sa imo ka Ang importante mga kabiyanan, no, nga makaeskwela sang maayo kay again, education is the key. kay gali na gumbang. Wow. Yeah. So ang Iloilo City National High School isa lamang sa mga recipient, no, so may iban pa nga mga bulutuan mga kabiyanan nga recipient sang libre nga school supplies, no, gikan sa Iloilo City Government sa pagpanguna ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Dire ka lang istar sa balay. Meanwhile, no, sa Iloilo Province naman niya mga kabiyanan, what's new? Literal nga what's W-A-T-T. Imo ka gayon mata ko gali. Kay may bag-o nga tukuro, no, nga solar power plant kag itukuron ina mga kabiyanan sa Banwasang Anilaw, no, partikular sa Barangay Cag-an sa Banwasang Anilaw. Nagsugod na ang ilang tukod sang sining solar power plant kay ginhiwat, no, ang groundbreaking ceremony Sa dugan ko ga panalaytay. Kung sang Webes ako last week. nalipay. And following sang groundbreaking again, no, muna, no, pagsugod naman sang construction parang mahuman na ining solar or Anilaw solar power plant sa Barangay Cag-an. Malapos Ini mga kabyanan may duha ina ka phase, no, phase 1, phase 2 kag ini, no, mainit nga ginabi-abi sa barangay nanday Mayor Matet Dibuque and also, no, si Liga ng mga Barangay President Iloilo Province, no, ex-officio provincial board member kag ang kapitan mismo sang Barangay Cag-an si Cap Amalia Dibuque. So, ginalauman nga madugangan ang supply sang kuryente sa Iloilo City and Province of Iloilo kasunod, no, sa pagsugod sa construction man sang Anilaw Solar Power Plant. sa imo yuhok nga tunay. Dughan ko sa imo nalipay. What's next, no, for Iloilo?
What's next? Amo ini ang Anilao Solar Power Plant. Clean energy, mga kabyanan. Kay solar, no? Gayon, mata ko galiliba. Hindi siya coal power plant. Ana, ang dughan ko. Solar, no? Gamit ang enerhiya nagikan sa adlaw. So, mas tinlo ang ini nga classes ang enerhiya, but at the same time, hindi lang ini environmental friendly, makabulig man ini, no, sa supply sang kuryente. Kung madumduman nyo, mga kabyanan, nag-yellow alert ang Visayas grid. Siling man So hopefully, no, makabulig gid ini ang bag-ong planta agutan ng para sa dugang nga supply sang kuryente sa syudad kag probinsya sang Iloilo. ay sa imo. So ang groundbreaking ceremony, mga kabyanan, sa Barangay Cag-an, no, gin-updan sang Mabuhay Power Holdings Incorporated. Ang ila mismo chairman, no? Si Chairman Sherwin Hing. Inday, Ara man dira ang More Power Corporation. basta wala lang Kay ti may ara, for context lang, no, mga kabyanan, ang More Power Corporation kag ang Mabuhay Power, no, may ara sang power agreement, no, sharing agreement. Kung sa diin maga-supply sang kuryente ang Mabuhay Power sa More Power Corporation. So ang phase 1 sang Anilao Solar Power Plant, ang makabenepisyo is ang mga concessionaires, pulo ang laway. or rather ang mga consumers sang More Power Corporation. Ay, So yari pamatian ta, mga kabyanan, ang chairman, no, sang Mabuhay Power Holdings Incorporated, si Chairman Sherwin Hing. Company of Organization Development Corp. So today we are here at the Anilao Complex doing the groundbreaking for about 50 megawatts solar power plant. So this project will be addressing to continuously supply the increasing demand of Iloilo. Iloilo is also one of the fastest growing province or in the Philippines. So we are here, of course, to answer to the request of more power here in Iloilo. We understand from more power that demand of Iloilo is still continuously increasing. So green energy is the way to go. So we decided at Mabuhay Power Holdings to undertake this project. Current company. One is where we are seated on right now, and the other side is also about 40 megawatt. I mean, the total complex is 50. The other side is about 30 megawatts. So all in all 50 megawatts project. When do we expect, sir, the project? The first phase we have committed to deliver by end of this year. So then second phase will be end of next year. So mid of next year, not end of next year. Na batian, mga kabyanan, si Chairman Sherwin Hing sang Mabuhay Power Holdings Incorporated ay, para sa patindogon, no, nga Anilao Power Plant, no, dira sa Cag-an, no, Barangay Cag-an, Banwasang Anilao. ang imo nga supat, malapor sila. I-recap lang naton, no, mga kabyanan, no, para mapatpat naton sang klaro sa aton nga mga kauturan. 6.6 megawatts, no, ang sarang nga mahatag or kapasidad sang phase 1, no. Ang phase 1 ginalauman nga matapos or mangin operational before the year ends. Bot silingon ang target, no, sang phase 1 sang Anilao Power Plant, mangin operational siya, no, December or
anytime before the year 2026 end, no? Sa imo Hopefully, matigayon, kaya ang 6.6 megawatts ngini mga kaabyanan, giga-supply no, sa More Power Corporation. ang dugan ko inday. Pinaagi no, sa agreement sa tunga sang Mabuhay Power kag More Power Corporation. Meanwhile, ang phase 2 no, adjacent lang man sa area, ang phase 2 lauman sa katunga no or tunga-tunga sang tuig 2027. Inday. Sa So combined mga kaabyanan yara sa 36 megawatts or sobra sa 36 megawatts no ang kapasidad sang Anilaw Solar Power Plant. lakat mata ko gamudlat sa imo kagayon mata ko galilipat. Silinggani ni Chairman Hing no. Dugan ko inday. Ang Iloilo ginakabig no nga isa sa mga fastest growing province and city. And so may mataas nga demand sa kuryente. So ini sabat no sang Mabuhay Power sa mataas nga demand sang kuryente. Kag hindi lang ni siya basta-basta gahatag sang kuryente, matinlo nga kuryente, solar power. Inday. Amo na no ang ginahatag or ihatag no sang Mabuhay Power sa More Power Corporation. Ang phase 1 no again para ina sa isupply no sa More Power ang 6.6 megawatts. Meanwhile, ang phase 2 diretso naman no sa NGCP. So ina mga kabyanan ang Inday. Sa mainit nga gin-welcome sang mga barangay officials, LGU officials no sang Anilaw. Inday. Sa imo yuhong nga tunay. Dughan ko sa imo nalipay. Hindi mapunggan manghayhay. So mag-generate ang project sang 13 gigawatt hours of clean energy Mudlat kada tuig. kagayon mata ko galilipat. Kag maga-power no sa more than 5,000 household Inday. based ina sa average consumption nga 200 kilowatt per hour Wow. Yeah. and offset approximately 100 or 179,400 tons no sang carbon dioxide emission. Kung mga walay kabulay. So amo na ang ginalantaw nga mangin benepisyo sang sining power plant. So hopefully no since nga ang renewable energy naton mga kabyanan diri sa province isa man sa ginatutukan no sang Iloilo Provincial Government, kita ya no gusto ginasuportahan naton yung mga clean energy. Lipat ang imong nga supat. Kaya again no para mana sa pagtipig sang aton nga kalibutan. Kay gali na gumpang. So ang aton nga mga sources of energies mga kabyanan like wind, no, solar, Ay, basta wala lang sang away. geothermal, Wita matawhan. hopefully ma-explore Ay, kag makahatag sang kuryente sa mga pumuluyo, especially yung mga off-grid communities gid yan naton. Amo na actually ang buruligan gid no mga kabyanan, mga off-grid communities naton nga mapasugaan naton no. panglakat mata ko gamot. So pinaagi hopefully sa mga solar or sa mga renewable energies no mga kabyanan. Oo, inda. Kabuligan pagid naton ang madamo pa nga komunidad diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Wow. Yeah. Philippine Standard Time 8:55 sa aga. Before kita magtakop mga kabyanan, update lang no. Yeah. May magnitude 7 nga linog nabalhag sa DOST FIVOX Inday. sa bahin sang General Santos City
pasado alas 7, no? Kainas ang aga. Hindi makatulog sang bulugay. Kag may mga nagkalain-lain nga mga intensities, no? Nabalhag sa mga nagkalain-lain man nga lugar diri sa pungsod Pilipinas. So pangamuyo naton wala sang may nasamaran, no? Or nagkalaguba, no? Sa nagluntad nga linog kag bantayan ang mga update sa tuhoy sa sina nga hitabo, no, sa update man sang Radyo Pilipinas kag sang Integrated State Media. So sa aton nga mga kauturan, especially sa mga kauturan naton sa Mindanao, no, Gali na gumba. Wo. kabay pa safe kamo. We are all praying for you. Ba. Wo. Kay gali na gumba. Oras sa Radyo Pilipinas, 8:56 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong nga pag-upo diri sa programa Iloilo Morning. Sa aton nga mga estudyante, again, welcome back sa inyong nga mga buluthuan. Kabay pa may mga renewed energy kamo. Para atubangon ang isa na naman ka school year 2026-2027. By the way, speaking of 2026-2027 nga school year, ang mga incoming fourth year students naton sa college, no, ang mangin beneficiaryo naman sang Bagong Pilipinas scholars, barangay scholars, no? So ang iba naton nga mga barangay nakapili na sa mga kwalipikado nga mga incoming fourth year college students sa probinsya sang Iloilo, incoming, no? Incoming para sa school year 2026-2027. Amo na ang rule, no, sa Bagong Pilipinas Barangay Scholars nga makabaton sang 20,000 pesos. So ang mga barangay nga mga gagmay gin-emphasize, no, ni Cap Amalia de Buque nga pwede man makapangita sang incoming third year Kusa imo nalipay. kung wala gid yan, no, sang incoming fourth year. Ay. Of course, bulig ini sang national government para sa mga deserving, no, nga mga estudyante. Sa imo kagayon. Imagine mga kaabyanan, 20,000 pesos. And kada barangay, no, 1,700 plus barangay sa Iloilo Province, may 5 ka beneficiaryo sang Bagong Pilipinas Barangay Scholars, and target, no, nga mapanagtag ina sa masunod nga bulan, July, no. Higugma ang tagit sang tunay. So kabay pa sa aton nga mga barangay, no, sa pagpili sa mga recipient sang scholar, Ling man sang mo nanay. Dire ka lang istar sa balay. mangin recipient sang 20,000 pesos nga scholarship. Ay. Husto, no, ang aton mga ginpili. Lakat matakuga. May ara kita sang selection committee as much as possible nga nagausisa sang qualifications. Ala por sila. Di kita pwede ka pinagusto lang kay ti may pagsulundan, no? As emphasized, no, by Cap Amalia de Buque sang gintugutan, no, or ginhatagan grant ang Iloilo Province ang sina nga Basta bawat barangay makikinabang. pangabo. So hopefully, no, again panugyan naton sa mga kabarangayan, no, kung wala pa kamo kapili, no, o si saon gid mayad kun bala pasok, no, sa qualifications nga ginset ang mga ginpili with emphasis, no, sa incoming fourth year college students para sa school year 2026-2027. So, early congratulations sa aton nga mga estudyante. Oras sa Radyo Pilipinas, 9 a.m. sa aga. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod diri sa Iloilo Morning. Again, nangin kaupod ninyo Hope Torichante, kag Iloilo Morning. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ay, anong oras na?